Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, sasagutin natin ang mga tuligsa ng iba't ibang mga sektang pangrelihiyon tungkol po sa aral ng Iglesia Katolika patungkol po sa Santissima Trinidad. Ano ba ang aral ng Iglesia Katolika patungkol po sa Santissima Trinidad? Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 253. Ito po yung definition ng Santissima Trinidad. Ang Trinidad ay iisa. Hindi natin sinasampalatayanan ang tatlong Diyos, kundi ang iisang Diyos sa tatlong persona, ang Trinidad consubstantial. Maliwanag po sa ating nabasa ito, ang Trinidad or Santissima Trinidad ay yung isang Diyos sa tatlong persona. Tatlong persona sa iisang Diyos ang tinutukoy ng Trinity. Yung tatlong persona tumutukoy po sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo na iisang Diyos, mga kababayan. E paano ba natin mapapatunayan na tama ang doktrina ng Santissima Trinidad? Yung aking suggestion, panoorin po itong video na ito. Ilalagay ko po ang link ng video na ito sa description box, mga kababayan. At nung nakaraan, ipinataw po sa atin yung isang copyright strike, mga kapatid, mula po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, nakikita nyo yung SEBC Incorporated. Yan po ay mula sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At yung video na ating ipinalabas na kanilang pinatawan ng copyright strike, ito pong video ni Dan Omar Leibag kung saan nandaya po siya. Nagbasa po siya ng mga aklat. Sabi daw niya, mababasa daw sa aklat. Pero kung tignan yung aklat, hindi doon mababasa, mga kababayan. At dahil dito, mas nabigyan tayo ng inspirasyon para gumawa pa ng mga videos na kagaya nito, mga kapatid. Tanong, ano ba ang mga paninira ng mga hindi naniniwala sa doktrinang Santissima Trinidad ng Iglesia Katolika? Isa po sa mga naninira sa Iglesia Katolika ang grupo ng mga tagasaksi ni Jehovah sa aklat nilang The Truth That Leads to Eternal Life na isinulat po ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania noong 1968. Babasahin natin sa pahina 22, ganito po ang sinasabi. Ang doktrinang ito ay hindi kilala sa mga Hebreyong propeta at Kristiyanong apostoles. Ang New Catholic Encyclopedia, 1967 edition, volume 14, page 306, ay umamin na ang doktrina ng Santissima Trinidad ay hindi itinuro ng lumang tipan. Inaamin din nito na ang doktrina ay dapat na may petsang mula sa humigit kumulang 350 taon pagkatapos ng kamatayan ni Jesucristo. Kaya, ang mga unang Kristiyano na direktang tinuruan ni Kristo ay hindi naniniwala na ang Diyos ay isang Trinity. Yan po ang ating nabasa sa aklat na ito, na sabi nila, hindi daw alam ng mga unang Kristiyano na ang Diyos ay Santissima Trinidad. Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, itong kanilang sinasabi. Meron silang aklat na ginamit para i-quote itong kanilang claim. Dito po sa New Catholic Encyclopedia, ito ipapakita na lang natin yung actual na aklat. Nakikita nyo po yan sa screen. Yung ating babasahin naman dito, yung volume 14, itong New Catholic Encyclopedia na may nilobstat ni John Wallen at imprimatur ni Patrick O'Boyle. Ito, babasahin natin yung page 306. Ayan, nasabi dito, the doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament. Yan ang kinote nila. Ngayon,
kung titingnan ninyo, itong problema sa kanila, no? Hindi nila binasa yung karugtong. O ito, babasahin natin yung karugtong. Ang doktrina ng Santissima Trinidad ay hindi itinuro ng lumang tipan. Sa bagong tipan, ang pinakalumang ebidensya ay nasa mga isinulat ni Pablo sa ikalawang Korinto 13:13 at unang Korinto 12:4 hanggang 6. Ang ebidensya ng Trinidad sa Ebanghelyo ay makikita sa baptismal formula sa Mateo 28:19. O yan po ang ating nabasa. At makikita natin na sa bagong tipan pala may mga ebidensya po tungkol po sa Santissima Trinidad. Ibig sabihin, alam na mga unang Kristiyano, na siyempre yung mga unang Kristiyano, makikita natin yung accounts nila sa bagong tipan, hindi po sa lumang tipan. Kaya nga, nagtataka ako sa mga tagasaksi ni Jehovah sa pag-quote ng aklat na ito, mali eh. Ano po ba yung mga talatang sinasabi ng New Catholic Encyclopedia? Una, yung ikalawang Korinto 13:13 na binabanggit po ang tatlong persona ng Santissima Trinidad. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ikalawa, itong unang Korinto 12:4 hanggang 6 na sa talatang ito ay binabanggit din ang persona ng Santissima Trinidad. At siyempre, yung dalawang talata na yan, ayon po sa aklat na ito, ay ebidensya ng Santissima Trinidad. Kabilang na rin yung Mateo 28:19. At sa isang sali ng Biblia, sa The Voice Bible, mas diniin ang Santissima Trinidad. Ganito po ang ating mababasa. Go out and make disciples in all the nations. Ceremonially wash them through baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Kaya itong sinasabi ng aklat na ito na sabi lumang tipan, pagkatapos yung conclusion, hindi daw alam ng mga unang Kristiyano na ang Diyos ay Santissima Trinidad. Pero yung kanilang ginamit na quotation mula sa The New Catholic Encyclopedia, yung sinasabi, wala daw yung doktrina ng Santissima Trinidad sa lumang tipan. Malayo. Kasi yung unang Kristiyano, yung accounts nila, nasa bagong tipan po. Kaya, busted! Yan! Mali po yan! Nako Ngayon, puntahan naman natin ang paninira ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, basahin natin. Itong Pasugo, God's Message Magazine, July 2005 edition, sa page 22, sa article ni Greg Nonato na may pamagat na ang Santissima Trinidad. Aral ba ng Biblia? Unang bahagi. Ganito po ang ating mababasa. Hindi matatagpuan sa Biblia ang terminong Trinidad. Maraming Katoliko at Protestante ang buong tiwalang tinatanggap at pinaniniwalaan ang doktrina ng Santissima Trinidad. Subalit kung magsusuri lamang ang mga naniniwala sa doktrinang ito, malalaman nila na ang aral na ito at maging ang terminong Trinidad ay hindi mababasa sa Biblia. Ganito ang pahayag ng mga nagsuri sa terminong ito. Pagkatapos ay nag-quote sila mula sa The Illustrated Bible Dictionary, page 1597. At syempre, nakikita nyo po, yung quotation talaga kasi isinalin po nila yan sa Tagalog. Pero yung actual quotation, nakikita nyo po sa screen. Yan Trinity, the word Trinity is not found in the Bible. It did not find a place formally in the theology of the church till the 4th century. Ayan. So, nakikita nyo po ngayon, itong kanilang pahayag. At ayon po sa kanila, ang terminong Trinidad ay hindi daw mababasa sa Biblia. Kaya hindi daw dapat ito paniwalaan. Ayan. So, tignan natin at susuriin ngayon kung ano ang ginawa nila sa referensya para ipalitaw yung kanilang claim, mga kababayan. Kanina, ginamit nila yung aklat na The Illustrated Bible Dictionary. Ito, babasahin natin yung 1980 edition sa page 1597 at nakikita nyo po sa screen yan, mga kababayan. Yan talaga yung nakasulat. Ngayon, babasahin natin. Trinidad. Ang salitang Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia. At kahit na ginamit ito ni Tertullian noong huling dekada ng ikalawang siglo, hindi ito nagkaroon ng formal na bahagi sa teolohiya ng Iglesia hanggang noong ika-4 na siglo. Ayan, so dito makikita natin yung salitang Trinity or Trinidad ay hindi po matatagpuan yan sa Biblia.
At yung salitang Trinity ay unang ginamit ni Tertullian, mga kababayan. At nakikita nyo po sa screen yung quotation, yung sinabi ni Tertullian na may salitang Trinidad doon sa kanyang pahayag. Ang terminong Trinity ay unang ginamit ni Tertullian noong ika-2 siglo. Kaya tama namang sabihin na hindi mababasa ang salitang Trinity sa Biblia at wala naman tayong problema doon. Pero ang tanong, mga kapatid, ibig bang sabihin nito, hindi na ba totoo ang Trinity Doctrine dahil wala sa Biblia ang salitang Trinity? Parang mali naman ata yung line of argument na yan. Kasi sa Biblia, hindi mo naman mahanap yung salitang kamote. Pero ibig bang sabihin nito, yung kamote, hindi na totoo? Katunayan nga, kinakain nga ng isa sa mga staff namin dito sa programa yan eh. O ito pa, yung Pilipinas, hindi mo naman mahanap letra por letra sa Biblia. Ibig bang sabihin, hindi ka pala nakatira sa Pilipinas kasi hindi totoo yung Pilipinas? Nako naman. Hindi po ibig sabihin na kung ang salita ay hindi mahanap at mababasa sa Biblia, ay hindi na po ito totoo, mga kababayan. Pero, nasa Biblia ba yung salitang Trinity? Alam po ba ninyo na may mga salin ng Biblia na nandun po yung salitang Trinity? Kagaya ng nasa Revelation chapter 7 verse 10 ng Amplified Bible Expanded Edition, mga kababayan. At nakikita niyo po yan ngayon sa inyong mga screen. Kaya itong sinasabi ng Pasugo Magazine na ito na ang terminong Trinidad ay hindi daw mababasa sa Biblia, kaya hindi daw dapat ito paniwalaan, ang ating verdict dyan, busted yan! Mali yan! Ngayon, ipagpapatuloy natin ang sinasabi ng article. Ganito naman po ang susunod ng pahayag. Hindi lamang ang mga protestante ang nagsasabing ang Santissima Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia, kundi maging ang paring Katoliko na si John Mackenzie ay may pag-amin na ang salitang Trinidad ay hindi isang paniniwalang makabiblia. At meron na namang kinote, ito pong sa aklat na Dictionary of the Bible sa page 899. Ayan, nakikita ninyo. The Trinity of God is defined by the Church as the belief that in God are three persons who subsist in one nature. The belief as so defined was reached only in the 4th and 5th centuries AD and hence is not explicitly and formally a biblical belief. Ayan, nakikita nyo po sa screen. At mula po dito, ayon po sa kanila, inamin daw ng paring Katoliko, kasi yung nagsulat ng Dictionary of the Bible ay paring Katoliko po yon. Inamin daw niya na ang salitang Trinidad ay hindi isang paniniwalang makabiblia. Tanong, totoo ba ang pahayag nilang ito? Titingnan natin yan. Okay, puntahan na natin yung aklat. Dictionary of the Bible ni John Mackenzie S.J. na may imprimipotes ni John Connery S.J., ni Obstat ni John Amberg S.J. at may imprimatur ng Vicar General ng Archdiocese of Chicago na si Cletus O'Donnell. Babasahin natin yung page 899 at yan, nakikita nyo na po ngayon yan sa screen, So, yan naman talagang nakalagay. Ngayon, base rin sa ating sinabi kanina, hindi ibig sabihin na kung ang salita ay hindi mababasa sa Biblia, ay hindi na kagad ito totoo. Yan na po yung ating tinalakay kanina. Katunayan, sa aklat na ito, hindi po nila binasa yung nasa page 900 na ganito po ang nakikita ninyo. Ayan, na yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay yan, mababasa nyo po yung Trinity of Persons sa bagong tipan, mga kababayan. Ayan, itong nasa 2 Korinto 13:14. Ayan, yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, mababasa po yan sa Biblia. Sa Efeso 2:18, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, yung tatlong persona sa isang kalikasan, yan po yung Santissima Trinidad, bababasa po sa Biblia. Ganon din po sa Roma 15:30, mga kababayan. Kaya, paulit-ulit na lang yung argumento nila at yung ginamit nilang aklat, pinuputol-putol nila. Ganon talaga, mga kapatid, INC, talagang incomplete yan, mga kababayan. Kaya, busted yan! Nako, mali po yan. Kaya base po sa ating mga tinalakay, hindi po nila napatunayang mali ang Trinity o Santissima Trinidad ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash po ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters
PH kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Fact Busters. Nako, talagang itong mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo, talagang nasasaktan sila sa ating mga expose. Kaya nga nakatanggap tayo ng copyright strike. Okay lang yan, sige lang. Huwag kayong mag-alala, hindi pa rin tayo titigil sa pagbubunyag ng kanilang kasinungalingan. Mga kapatid. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!